mahalaga ang integridad sa buhay ng isang Kristiyano. Sabi sa Proverbs 10:9, ang lumalakad ng may integridad ay lumalakad ng tiwasay, ngunit ang liko ang landas ay malalantad. Ang kahalagahan ng integridad. Ng tao raw na lumalakad ng may integridad, tiwasay ang buhay. Diba? Kasi wala kang agam-agam eh. Wala kang itinatago. Diba? Pag ang tao, ano ba ang ibig sabihin ng integridad? Ang ibig sabihin ng integridad ay yung namumuhay ka, kung ano yung sinasabi mo, yun yung ginagawa mo. Diba? Ano mang ginagawa mo, yun yung sinasabi mo. Walang doble kara. Diba? Ganun yun eh. Ibig sabihin, consistent ang paglakad ng taong may integridad. Hindi maraming pagkakaiba. Diba may mga tao na ganun eh. Iba ang sa isang barkada, iba ang kilos. Sa kabilang barkada, iba ang kilos. Sa opisina, iba ang kilos. Sa simbahan, iba ang kilos. Sa palengke, iba ang kilos. Sa mga kapitbahay, iba ang kilos. Sa pamilya, iba ang kilos. Ibig sabihin, parang yun, parang puzzle, mag-bloke-bloke, magkakaiba. Ibig sabihin, yung taong yun, ang daming maskarang isinusot. Marami siyang kung sino siya. Pero ang taong may integridad, ang ibig kasing sabihin ng word na integridad ay buo, whole. Doon din ang galing yung word na holy. Diba? Holy. Ibig sabihin, iisa lang siya. Hindi siya marami. Kaya, iisa ang kilos niya. Authentic. Diba? Consistent. Ibig sabihin, walang tinatago. Diba? May nakakikita man o wala, pareho ang kilos. Pareho ang sinasabi. Kasi yun yung taong may integridad. Ang kabaligtaran ng integridad ay yung mga taong merong maraming tinatago. Ano pa? Merong makapal ang makeup. Di ba? Ibig sabihin, may tinatagong, di ba? Kaya kapal ng foundation. Hindi flawless. Kaya lang nagiging flawless dahil sa kapal ng itinapal. Di ba? At nagpre-pretend ng isang bagay na hindi siya. Di ba? Yun yung taong walang integridad. Ibig sabihin, he is pretending someone na hindi naman siya. Di ba? Kaya may mga tao na nag-hire ng image consultant. Ang mga politician, nag-hire yan sila ng image consultant eh. Yung para gumanda yung image nila. Dapat ganito ang kilos mo. Pag magsalita ka, ganito. Ang taong nag-hire ng image consultant, wala silang image. Nagsusuot lang sila ng maskara. O ganito ang kilos mo. Hindi siya yun. Kaya nga nag-hire ng image consultant kasi kumukuha ng image na hindi siya. O ganito ang kilos mo dapat ha. Ang artista rin ganun eh. Kumukuha ng image consultant eh. Ibig sabihin, wala silang image, kaya sila nag-hire ng image consultant. Dahil kung meron kang image, may integridad ka, labas kung ano ka talaga eh. Hindi ang ibig sabihin ng integridad eh, hindi ka na nagkakasala. Kundi, totoo ka lang. Diba? Totoo ka. Totoong ikaw yan. Totoong tao ka. Kung ano yun na, what you see, what you get. Walang pagkukunwari. Diba?
Ibig sabihin, hindi siya hypocrite. Wala siyang white lies. Wala siyang mga kasinungalingan. Kaya nga yun sa verse natin, mababasa natin, ang lumalakad ng may integridad ay tiwasay ang buhay. Wala siyang tinatago eh. Ngunit ang lumalakad ng liko ang landas, isang araw malalantad yan. Diba? Dahil meron nakakakita Diyos. Diba? Hindi man makakita ng kapwa yan, ang Diyos laging nakikita kung ano ka talaga. Diba? Sa pang-araw-araw nating buhay, ang integridad ang nagsisilbing gabay upang tayo lumakad na may katiwasayan. Diba? Kapag tayo namumuhay na may integridad, tayo'y nagiging tapat hindi lamang sa harap ng tao, kundi higit sa lahat sa harapan ng Diyos. Diba? Pag may integridad ka, hindi ka lamang lumalakad ng matuwid o tapat sa harap ng tao, kundi sa harap ng Diyos na nakakakita ng lahat. Ang pagkakaroon ng integridad ay nagpapakita ng meron siyang paggalang sa Diyos at sa tao at sa sarili. Di ba? Kasi pag walang integridad, japiken. Di ba? Ibig sabihin, hindi wala kang galang doon sa kapwa mo. May nagsinusod ka eh. Diba? Kaya mahalaga ang integridad sa pamumuhay ng bawat spiritual. Nagawa. Kasi kung ano yung sinasabi mo, yun yung ginagawa mo. At ano yung ginagawa mo, yun yung sinasabi mo. May nakakakita man o wala, pareho. Walang pinagkaiba. Kung green ka talaga. Kung blue ka talaga. Kung yellow ka talaga. Di ba? Kasi, ulitin ko, ang ibig sabihin ng integridad, hindi ibig sabihin perfecto. Kundi, totoo ka lang. Kasi, pag totoo ka, natuturuan ka. Kasi, hayag ka sa Diyos. Nakikita ng Diyos anong dapat pagawin sa iyo. Diba? May paggalang, sabi ko nga, may paggalang sa kapwa, at pag may paggalang sa kapwa, nagdudulot ito ng kapayapaan sa isip at sa puso ng tao mismo. Diba? Pag may integridad ka at wala kang tinatago, may kapayapaan na nagdudulot yun sa puso mo at sa isip mo. Sa bawat hakbang, tayo'y nagiging liwanag na nagdadala ng pag-asa at inspirasyon sa iba. Yun yung pangalawa. Nagbibigay tayo ng inspirasyon. Integridad ng taong ito. Diba? Walang pagkukunwari yan. Diba? Walang pagkukunwari. Ito yung nagbubunga ng ano? Liwanag. Ngunit, ang taong walang integridad, ano sabi rin sa binasa natin? Ang landas ay liko at malalantad. Diba? Kasi ang dami mong white lies eh. Dami mong kasinungalingan sa buhay eh. Marami kang maskara. Marami kang hidden. May tinatago ka. Diba? At bukod pa rin sa may tinatago ka, may mga kino-cover ka. Diba? At kita yan. Alam mo, paligid mo, paligid natin, ina-expect nila, pag isang Kristiyano ka, dapat namumuhay kang may integridad. Diba? Kasi, pagka konting mali mo lang ang marinig mo agad ganyan ba ang Kristiyano? Kasi may ine-expect sila. Pag Kristiyano ka, may integridad ka. Kung meron kang maskara, diba? Hypocrite ka, hindi ka papaniwalaan. Diba? Parang yung, diba? Isang tatay, sinasabihan nyo anak, huwag kang maninigarilyo, ang hawak sigarilyo.
Walang integridad yun. Bakit? Tinuturuan mo ang anak mo huwag manigarilyo, samantalang siya mismo, yung tatay, naninigarilyo. At marami tayong nakikita noon. Ganon, di ba? At ganon din sa mga mangangaral. Magkaroon kayo ng pag-ibig, pero paglaba ng entablado, ng pulpito, walang pag-ibig. Di ba? Dapat pareho. Nasa taas ka man ng pulpito, nasa baba ka man ng pulpito, may pag-ibig ka sa taas ng pulpito at ganoon din sa baba ng pulpito. Dahil yun ang taong merong integridad. Meron siyang paggalang sa Diyos at sa tao. Tayo ay nagiging halimbawa ng kabutihan at katapatan. Ngunit ang taong namumuhay ng may pandaraya at kasinungalingan ay tiyak na kalaunan ay malalantad. Ang mahina, ang kahinaan at kasalanan ay may paraan yan para lumitaw. Diba? Kahit na anong baon mo sa mabahong ginawa mo sa rumah yan? Sa mabaho anong kasabihan po yan? Takip sa isang bagay na mabaho, sisingaw at sisingaw. Di ba? Kahit na anong takip mo sa isang mabahong bagay, ito'y sisingaw at sisingaw. Kasi pangako ng Diyos yun eh. Warning ng Diyos yun eh. Ang ginagawang liko-liko, siguradong malalantad yan. Ano pa ang naidudulot ng buhay na may integridad? Wala itong pangamba. Wala siyang worry sa buhay niya. Kasi, what you see, what you get. Wala kang tinatago eh. Diba? Ang integridad ay nagbibigay sa atin ng buhay ng walang pangamba at alalahanin. Kapag tayo'y namumuhay ng tapat at may integridad, hindi na kailangang magtago o matakot man sa mga kahihinatnan. Wala tayong problema sa future, sa mangyayari. Wala naman tayong tinatago eh. Diba? Yun yung kaya kailangan ng isang taong spiritual ang integridad. Dahil pag-aaral yun. Tapat totoo ka sa Diyos at sa tao. Lalong-lalo na sa Diyos. Dahil alam ng Diyos yun eh. Nagbabanal-banalan pala banal na aso. Diba? Diba? Sabi nga nung kaya nauso yung kantang yun eh. Kasi yung nagsulat nun, iniisip, ayoko nang magsimba. Bakit? Ang daming banal na aso at santong kabayo sa loob ng simbahan. Kasi matatalino ang taong nasa paligid natin. Diba? Kitang-kita nila yan. Diba? Lagi nating isipin, ang kaharap mong tao mas matalino lagi sa'yo. Ako yan pamantayan ko eh, sa buhay. Lagi ang kaharap kong tao iniisip ko, mas matalino kaysa sa akin. Hindi mo ina-underestimate. Diba? Lalo na mga Pilipino, malakas tumunog. Diba? Magaling tumunog yan eh. Ano ngayon ang dapat gawin ng tao? Kung alam mo wala kang integridad, napakadali lang na solusyon. Lumapit ka sa Diyos. Dahil ang Diyos nakakaunawa. Ang Diyos mapagpatawad. Ang Diyos mahabagin. Ang Diyos may pag-ibig. Babaguhin ka.
sasabihin niya, anak, alisin mo na yung mga maskara mo, yung pagiging doble cara mo. Maging totoo ka sa akin at sa kapwa mo. Diba? Kasi ang isang Kristiyano para lumago, dapat totoo ka. Maging totoo ka sa sarili mo. Diba? Pag totoo ka sa sarili mo, nakikita mo yung mga kahinaan mo. Mababago yun. Diba? Kasi pag hindi tinatabunan mo lang yan, parang yung sapatos na may nakausling bakal, na pako. Kung ang gagawin mo lang, kapatapalan mo lang yun ng papel, karton, tapos muli, hindi ko na nararamdaman yung pako. Pag tagal-tagal niyan, lalabas na naman yan. Ay, papatungan mo na naman ng karton yan. Pag tagal-tagal naman yan, wala pang 2 linggo o 1 linggo, labas na naman yung pakong yan. Masakit sa paa, di ba? Samantalang alisin mo yung karton, alisin mo yung pako. Totoo ka, authentic ka, totoo ka sa sarili mo. Hindi tayo nabubuhay dito sa mundo para magpa-impress sa tao. Kundi tayo nandito sa mundo para mag-glorify natin ang Diyos at baguhin ang mga sarili. At ang huli nga pala, kahalagahan nito, ang may integridad na tao, na Kristiyano, masaya ang buhay. Sabi nga rito, ang lumalakad ng may integridad, tiwasay ang buhay. Walang problema, di ba? Tiwasay. Pag sinabi natin yung word na tiwasay, contentment, di ba? Mayroong peace, may joy, walang kaaway. Hindi na naghahanap ng bakit sa inyong buhay. Pangako ng Diyos yun. Dapat ang bawat tao may